Ako nga pala si Gabs. Co-owner ng Gabs Concepts. Ang ginagawa ko dito sa Gabs, madami. Kasi ang aking unang hawak is mga lalaki. Siyempre, medyo matitigas ang ulo, ayaw makinig. Yan ang nagiging problema. Pangalawa, siyempre, management. At siyempre, gusto namin mapatakbo ng maayos yung aming munting negosyo. Bali pahaba na lang po, sir. Parang Durabox yan. Yes po. Kasi hindi naman pwedeng paano. Hindi pwede pa ganyan. Ay, pwede rin. Kaso parang mas mahaba siya pag ganito, no? Kasi ano din, sir, kasi ito yung ibabaw eh. Ibabaw to. Mayuyo, at least yung gilid balot. Yes po. Gusto kong makita ng mga tao kung ano ba yung behind the back or behind the cam na nangyayari sa amin. Lalo na itong mga kalalakihan, ang kukulit na mga yan. Minsan may issue, minsan mag-aaway, magsasagutan, tapos in the end of the day, magtatawan. Para mga praning, gusto kong makita ng mga tao yon. Gusto kong makita nila kung ano ba yung Gabs Concept. Ay, ako nga po pala si Mac. Ako nga po pala yung isa sa operational staff ng Gabs. Ang ginagawa ko dito po sa araw-araw ay yung paglilinis ng shop. Ma-ready yung sa shipping, then babalot na po kami. Hi ma'am sir, balito na po pala yung order na bagong-bago at napakagandang Zebra 767 plain matte dark blue at Zebra A113 rich sea glossy white, then Zebra 767 plain dark blue. Yan. Bali, ready to shipping na rin po ito at ibabalot na rin po namin at sasamahan na rin po natin ng freebies. Bali, yun lamang po. Maraming salamat. Ride safe and God bless. Pagkatapos po namin ipa-ship, then pag may natira po na parcel, then dinadrop ko po yung parcel papunta sa hub ng GNT. Kaya po ako nag-apply dito para sa pamilya ko po. Maibigay po sa pamilya ko po yung pangangailangan nila. Ay, ako nga pala si Jerome, tawag nila sa akin, Je. Isa ako dito sa Gabs Farm na operational staff, sales. Pan po siya, ito po yung bestseller namin sa With Design. Isa rin ako dito sa mga nag-aayos ng gamit. Bakit ako nakatira dito sa Gabs? Tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho muna. Isa na rin sa pangangailangan ay kumita ng pera. Ako nga pala si Troy. Tawag nila sa akin dito, cute. Salos all around na ako dito sa Gabs. Ayan. Lahat yan nasasakupan natin. 1 year higit na rin ako dito, halos magto 2 years na din. Hindi ako maalis sa Gabs gawa ng mahal ko ang ginagawa ko at may puso ko sa trabaho. Masaya ako dito. Hi! Ako si Bibi. Ako yung asawa ni Boss Gabs. Mukhang hindi lang halata kasi sa tuwing may mga kausap si Boss Gabs, nagpapanggap akong ano dito, stop lang dito eh. Mas maganda na yon para hindi tayo matawaran. Dito kayo sa Dragon kung hindi pa tapos, baka makagat kayo niyan. So, ang ambag ko dito actually sa akin nang gagaling lahat ng mga ideya. Ako yung may utak dito, no? Nasa akin ang desisyon. Umuwi ako nung Batangas nung isang araw. Magsasabit kami ng medal sa aking uniko iho. Kasi ay highest honor siya. Yan, I'm proud daddy here. Nung pauwi na kami dito ng Kabanatuan, actually medyo mahirap eh. Hindi pa nga kami nakakalayo noon pagkaalis namin dun sa last stopover namin sa expressway. Napansin ko, gumagalaw yung side mirror ko. Sabi ko, anak ng tina pa naman noon, ngayon pa nagkaganyan. So, wala kaming choice kundi tumigil sa sunod na gas station sa NLEX at para gawin saglit yung aking side mirror. Kasi alam nyo naman, pag big bike, tapos expressway, hindi talaga pwedeng walang side mirror. Hindi pwedeng liku-liku lang. Kailangan may side mirror ka kasi makakadisgrasya ka. Buti na lang talaga. May dala tayong tools kahit alin lang. Wala mang compartment yung C9, yung big bike. Pero may maliliit akong pwedeng ilagay doon. Sobrang dami naming stopover dahil maulan nga. Sobrang lakas talaga ng ulan noon. Dami naming stopover ng SLEX. Pero pagpasok namin ng SLEX, grabe, napakalakas ng ulan noon. Halos zero visibility.
Pero ano naman kami, naka-gears kami noon. Takbo namin 80-100 lang. Bawal magmabilis kasi baka matimingan. Yung 5 hours na biyahe naging 8 hours. Ang nakakainis pa dyan, ang sakit ng puwet ko, te. Siyempre, sobrang haba ng biyahe. Hindi naman pwedeng, biyahe lang. Dapat, may kain. Siyempre, nagugutom din akong asawa, no? Pabili. Overrated. Yan na! Yan na yun lahat? Yan na bang order mo? Hindi ko alam. Yan na pala yun. Parang bitin. Kala ko madami. Mukha kasing madami sa picture eh. Alam mo, ano lang naman yung biyahe eh. Parang saglit lang. Ang saglit lang sa puwet, parang siguro gas-gas. Pag natapos natin bayaran si Gabi, pa-October sa matatapos. Bili tayo ng isang XAD o adventure na. Ay, wala. Anong triumph? Ha? Triumph. Ang taas naman kasi. Ang hirap yung buwelta. Okay sana, kaso mo lang. Heated Ito seat. yung multistrada, dapat mataas yun. Ay, diba lang, galing ko na lang yung bra ko. Ibigay natin ang ating regalo. Nag-gear up na siya. Siyempre, bibigyan natin sa kanya yung ating regalo. Yan ang kanyang Lucky Charm. May regalo ako. Ano? Lucky Charm. Putang ina, matindi to ah. Charming to ah. Lucky Charm yan, boy. Yeah! May biyahe. Gago ka. Mamaya may makakita sa'yo. Okay, mag-asawa naman tayo. Oo nga. Lucky Charm lang. May biyahe. May biyak. Alam niyo ba kung anong oras kami nakakarating dito? 2:00 na ng madaling araw dito sa Cabanatuan. Ang hirap pa nun ulan. Ako yung naging tapalodo. Hindi ko nga likod mas. Ang bibigyan ko na. Ayan. Oh, guys, totoo na may pinagdaanan tayo, oh. Totoo. Grabe, tingnan mo yung likod ko nga. Tingnan mo nga. Tingnan niyo yung pinagdaanan niya. Hindi naman halata. Talikod. Tapos, ngayon, pagkaubad ko ng sapatos ko, te, alam niyo pag naglalakad ako, may lumalabas-labas sa mga tubig-tubig sa sapatos ko. Yeah. Oh, eto, tingnan niyo. Diba, waterproof yung boots ko. Yan mo, ang dami. Waterproof sa labas, sa loob. Oo, waterproof. Parang tabo ah. Yan o. Pagkarating namin galing sa napakahabang biyahe, wala namang ibang inatupag tong aking misis, kundi puntahan at asikasuhin tong kanyang anak, si Bagti. Panghi mo na. Panghi mo na. Ang panghi. Water ka na. Pupunta kami ng Tarlac ngayon at magbi-big bike na naman kami. Yan. Tara. Putangin ng init sa put. Dumaan siya, bumalik pa oh. Ha? Si Aerox. Hindi. Ay, wala.
Ngayon, pupuntahan natin yung ating gagawang branch, ang ating Tarlac branch. Yan, abangan nyo yan. Ongoing renovation na yan. From Cabanatuan to Tarlac, siguro mga 1 oras din or 1.5 hour. Depende yan sa traffic o kaya sa rush hour. Pero since naka-big bike naman kami, nakuha lang namin siguro mga 45 minutes. Kala ko sino yung artist na dumating. Uy, net. Ako sa Manila. Grabe, sabog kaya pupunta muna ako. Punta kaming Tarlac para i-check kasi pinatawag kami ni engineer at kailangan naming i-confirm yung mga gagawin since napakalaki nga nitong ating Tarlac branch at yan yung aabangan nyo ngayon. Yes, masaya ako na magiging parte ako ng reality show ng Gabspam. Yes, sobrang saya. Di ko alam kung masaya din sila sa akin. It's time! Hindi ka ba nakasilangan luhaan? Titignan natin kung sinong iiyak. Pala na to. For the first time na makasali ako dito at hindi ko inaasahan to. So, sobrang saya ko at yan. Kaya ako ginawa tong reality show kasi gusto kong makita at masundan yung istorya namin bilang mag-asawa, bilang negosyante, bilang leader, bilang boss. May mga problems na darating. Gusto ko rin makita nyo yon kasi sobrang challenging magnegosyo, sobrang challenging maging leader. At syempre, gusto ko rin i-share sa inyo yung mga rides namin, no? Inspired tong gagawin naming show. Syempre, sino pa ba? Kinuha ko siya kay Toro Family at saka kay Grace Family. So, lagi kasi ako nanonood sa kanila, kaya sabi ko gusto kong i-share yung buhay ko din ng ganito. At nagbablog ako dati. Gusto ko lang ibalik. Sabi nga kasi ng mama ko, ibalik mo na yung pagbablog mo. Maging ano ka naman, consistent. Abangan nyo yung mga kakulitan at kalokohan ko. Gabs #1. Ang nararamdaman ko dahil binubuo na natin tong reality show, unang-una bago to no? Pero noon, nagbibideo na kami kahit hanggang ngayon. At syempre, gusto kong abangan nyo yung mga susunod pang mangyayari, lalo-lalo na pag may mga masasayang event ng Gabs Concert.